Okay, good evening to each and every one of us. We have a very exciting topic for tonight's vlog. Ito raw po ay tungkol doon sa lunar eclipse at saka doon po sa blood moon na naganap daw nung si Hesus Kristo ay namatay sa cross. Well, na-prove po ito ng science, so hindi po natin siya mapapasubalian. Okay? Pero ito po ba yung nakalagay doon sa Acts chapter 2 verse 20 na ayon sa prophecy po ni Joel kung hindi ako nagkakamali. So hindi po ito yun dahil sapagkat I truly believe, no, yung Acts chapter 2 verse 20, ito po ay magaganap pa po sa tribulation. Okay? Bago po mag second coming ang Lord. Ito po yun. Ito po, ngayon, paano yan? Nagkaroon nga raw ng discovery ang science, which I believe, naniniwala naman po ako, science na po nagsalita. May lunar daw tsaka blood moon. Well, ito po ang aking masasabi. May mga bagay na hindi pa nadidiscover kasi ever since, no? At ngayon, sa kagandahang loob ng Diyos, ng Panginoong Hesus Kristo, He let, all of those hidden discoveries from the past to be discovered using our new and high-tech gadgets as of the moment. Siyempre, as of the moment. Kasi kung tatagal pa ang mundo ng konti, may panibago na namang gadgets na maiimbento. Wala naman po nagtatagal na gadgets. Bumili ka ngayon ng iPhone 17 Pro Max, ang mahal-mahal. 120, something like that, 120,000, 120K, no? Bumili ka ngayon, after isang taon lang o wala pang isang taon, may bago ka na namang kahuhumalingan. Ang technology nagbabago at ang pera lumalabas lagi, lalo kung gustong-gusto mo yung brand ng mga gadgets, no? Ito po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo, nagbabago po kasi ang mga gadgets, nagbabago ang mga paraan ng pag-discover ng mga bagay-bagay, no? At sabi nga ng Bible, meron ng isang hindi nagbabago, the same, yesterday, today, and forever, and that's Jesus Himself. Pero yung mga dito po sa lupa, marami po tayo na-discover ngayon. Alam niyo yung na-discover na bilog ang mundo, kamakailan lang yan, kung totoo sa inyo. Yung mga yan ang sinasabi ko when it comes to science. So ito pong discovery na ito, totoo po ito, nakalahad po ito dun sa isang article. Nung namatay daw ang Lord Jesus, nagkaroon ng lunar eclipse at saka blood moon. Well, ito po naman ang conclusion ko. Sa akin lang po ito. Dahil lang namatay na yon ay hindi lang po ordinaryong tao. Ang namatay po na yon ay Diyos na nagkatawang tao. Kamatayan ng Diyos na nagkatawang tao ang pinag-uusapan dito. Hello? Hindi ba may nakalagay po sa Bible? Teka, nung namatay po ang Panginoong Hesus, di ba yumanig? At saka yung mga nasa abang libingan, nagsibangon po sila, no? At yun, so very shocking. It's a very shocking day also what happened after the Lord's death. Dito po sa lupang sinasabi ko, hindi pa po. Yung si Jesus pumunta po sa hell dahil po meron siya may ministry po siya roon nung pumunta siya nung pagitan sa Hades, no? Iba po yon. Dahil alam naman natin yan, it's biblical. Pero itong mga ganitong pangyayari po, yung mga science po ang involved. Okay? Di ba, lumindol. Kung naniniwala kang lumindol, kung naniniwala kang nabuksan yung mga libingan, tapos yung mga patay bumangon, what makes you think na hindi mo paniniwalaan yung sinasabi ng science ngayon na nagkaroon ng lunar at saka blood moon? Totoo ba yon? Yes. Napatunayan po yan. Science is not a liar. Dahil alam niyo ang creation na ito galing kay Jesus. Jesus was the one who created all of this. He is the creator of the universe. Jesus Christ is not a creator. Jesus Christ is not a creation, kakusana. He is the creator. Hindi po siya nilalang, siya ang lumalang. Okay. Maliwanag po yan. Not until you know alam niyo, teka lang po, may iba muna tayo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon ngayon dahil, lumamig ang panahon. No? So, salamat Lord Jesus, lumamig. Parang naniniwala na akong December.
Balik po tayo. If you don't know His deity, if you don't know kung sino siya, medyo mahihirapan tayong i-absorb yung mga ibang katotohanan ng Biblia, no? Pero ito pong, sorry po doon, pero ito pong katibayan na ang Panginoong Hesukristo, He gave His life on the cross. Alam naman natin lahat, pare-parehas ang kadahilanan. Pag-ibig sa sangkatauhan na siya rin naman ang lumalang. Di pa kayo, nadudurog dyan sa katotohanan na yan? Nadudurog ba ang puso nyo? Hindi. Alam niyo, nakakalungkot. Yung mga ibang tao ngayon, mas naaantig pa sa mga nobela, sa mga palabas sa TV. At ito pa, yung mga, hindi na ba ako magpapangalan ng mga show, yung mga may show ngayon, tapos lalabas doon, yung mga kwento yung mga buhay nila, doon naaantig ang mga tao. Hindi ba kayo naaantig sa Panginoong Hesukristo? Binigay niya ang buhay niya sa ating lahat. Why? Because of love. Yun ang unconditional love. That's the perfect love. Hindi yan sa tao. Hindi yan. Tingnan mo ha. Mahal ako ng mama ko, mahal ako ng papa ko. Pero wala na po sila. Pero yung pag-ibig, nandoon pa rin. Di ba? Pero wala na po sila. Kaya ang unconditional love, ibig sabihin po niya na kung ang unconditional love, you're going to look at it at a very, very, very deep meaning. Isa sa kahulugan niya, yung hindi ka iiwanan. Kahit kailan. And the Lord Jesus Christ Himself, galing sa bibig niya, I will never leave you nor forsake you. Alam niyo, mahirap po sa tao, mahirap po sa ating lahat. Sa ating lahat, lahat ng nilalang. Kapag kami pinagdadaanan, parang may nakita po akong tao na dati pong masigla, ngayon parang nasa banig ng karamdaman, naaantig ako. Sabi ko, masigla dati ito, ngayon ganyan na siya. Mahirap po yun. Hindi po yun easy. Hindi kalooban ng Panginoon yan. Alam niyo, pag dumarating ang tao sa ganon, we tend to question the love of Jesus. Tama po ba ako? Mag-comment po kayo sa baba. Huwag tayong plastic. We tend to question. Sometimes. Ito pa. Dati siyang may kaya sa buhay, tapos ngayon pero alam niyo, challenge po yon. Pero yung health issue, makinig, yung health issue, pag dumadaan ng tao dyan, nag-iiba. Makinig, health is wealth. Jesus is our wealth. Therefore, Jesus Himself is our health. Palakpakan ng Panginoon. Doon sa mga naniniwala. Hahahay. Ang linaw eh. By His stripes we are healed. Isaiah 53 verse 5. By His stripes. Kanino? Kay Jesus. Paano ba siya na-stripes? Alam niyo ba yung stripes, yung mga sugat-sugat, no? Nalamog-lamog ang katawan niya. Alam niyo, meron silang tinatawag na 39 lashes, no? Ang 39 lashes na yan, buong 39 bubuuin sa katawan mo. Alam niyo ba yung 39 lashes na yon? Ang gagamitin na pamalo, yung mga buto-buto ng mga, anong tawag dito, ng mga hayop. Tapos ito po ay buong puso nilang ihahagupit sa iyo. Pinagtritripan nila yung mga prisoner nila ng mga soldados na mga Romano. Tuwang-tuwa sila na halos nalabas na yung mga buto ng kanilang mga, prisoners na kanilang binabanatan. Kaya nga po, sabi ng Bible, by His stripes we are healed. At alam niyo ba si Jesus, habang dala po niya yung mabigat na cross, nung siya po, hindi buong cross ang dinala ng Panginoong Hesukristo. The real Jesus carries the beam na napakabigat. Yung beam na yaan, no, iniatang sa kanyang balikat. No? At naniniwala ako, the moment na naiatang sa balikat niya yan, buong pag-ibig niyang niyakap niyan. Sapagkat nung niyakap ni Jesus yung beam na yon, ang niyayakap niya ay ikaw, ako, lahat tayo sa buong sandaigdigang ito. Embrace the cross.
While embracing it, he was embracing you. Me, all of us. Palakpakan natin si Lord Jesus. Kaya nga po, yung sakit, may kagalingan na po yan eh. The only key is to believe. Ang question ko ngayon, naniniwala ka ba? By His stripes you are healed. Amen? Kaya nga po, yung kamatayan po ni Jesus, that is a very important death. Tandaan nyo, He came to die. Hindi naman po siya pumunta rito para mag-senyorito, magmasarap ang buhay. No. Although Jesus owns everything, hindi siya pinaglingkuran dito. Ha? Hindi po. Naglingkod po siya. Meron po siyang puso ng paglilingkod. And most Christians, yan po ang kulang sa atin. Sa bagay, hindi naman yan tayo nahatulan. Wala rin namang mawawala sa atin. Di ba? Pero mas maganda kasi nakikita sa atin yung perfect na pag-ibig ni Kristo sa paglilingkod sa kapwa. Alam niyo, maski sabihin niyo, ay, hindi naman ako naglilingkod. No, naglilingkod ka rin. Hindi mo lang namamalay, nakakapaglingkod ka. Pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, nakakapaglingkod ka sa Diyos. Halimbawa, yung pinagkanan ninyo, hinugasan yung plato, paglilingkod na yun. No? Masyado lang tayong ginupo ng rehilyon. Minsan, yung mga pera, ibigay doon sa pastor, ibigay doon sa ministry sa church. Kasi hindi po ako naniniwala sa institutional church. I believe we are the church at nag-gather po tayo mas maganda. Hindi po kami naniniwala yung may tatay yung isang pastor, tapos iko-control niya lahat. Hindi po kami gano'n. Ngayon, kung gano'n naman po yung style po nung ilan, ginagalang ko po. At hindi po ako nakikipag-debate, matatalo po ako. Hindi po ako, I'm not good at it. I'm not really good at it. Hindi ako mahilig makipag-debate. Ayoko ma-high blood. Alam niyo ba yon? I don't want. Gusto ko cool, relax. Galangan lang yan. Gagalangin tondo. O, diba? Gagalangin tondo lang yan. Ibig sabihin, respect them, then they will respect you. Dito nga binabanatan ako, may nag-comment na naman sa akin kanina Sulpot. Ano yung sulpot? Mga born again daw sulpot. Siguro galing sila sa matandang rehilyon. Huwag niyong papatulan yung mga ganyan, guys, ha? Hayaan niyo lang. Sabi ni Jesus, tayong mga born-again Christians, ang ilaw ng sanlibutan. Let them call us names. Kung si Jesus nga pinersecute, tayo pa kaya mga born-again believers niya ang hindi pe-persecute. Di ba naisip yan? Masarap i-persecute sa ngalan ni Jesus. The more na pinapersecute tayo, the more na tinatawag tayo na kung ano nung bagay na sulpot, kung ano naman niya, the more na napapakarangalan ng Panginoong Jesus sa pamamagitan natin. Okay? So again, totoo ba yung balita na nag-lunar eclipse at blood moon? O ano naman ngayon kung nag-blood moon o nag-lunar eclipse? Diyos yung namatay. Diyos na nagkatawang tao yan. Abay, syempre. Totoo yun. Okay, God bless po.